Hindi nyo ba napapansin, pag isa lang ang bank account na ginagamit natin, mas mabilis maubos ang pera o sahod natin. Kasi alam nating may pera pa tayo sa bangko. Kaya pag nagmumall tayo o grocery, kuha lang tayo ng kuha kahit hindi na sa essential. Kaya ano ba ang solusyon dito? Mag-open tayo ng iba't ibang bank accounts. Cash flow account. Dito, pumapasok ang salary mo, mga side hustle at iba pang sources ng income mo. Siyempre, dito rin lalabas ang mga expenses mo. Essential expenses tulad ng tubig, kuryente, pagkain at iba pa. By having a dedicated account for cash flow, mas madali mong ma-manage ang mga basic needs mo. Emergency fund account. Importante ito para sa mga hindi inaasang pangyari, tulad ng biglaang mawalan ka ng trabaho o may biglaang gastos ka. Dito mo ilalagay ang perang magagamit mo just in case of emergency. Investment account, tinatawag kong opportunity account. Magagamit mo to kung may magandang investment opportunity kang makita, tulad ng stock market, real estate, o business venture. Amazing! Pero take note kung magkano lang ang pera na nandito, ayun lang ang pwede mong gamitin. Bawal ka mangutang para sa nakita mong business venture. Lastly, travel account. Kung may balak kang bakasyon o pumunta sa ibang bansa, dito mo ilalagay ang perang may ipon mo. Pero syempre, kung magkano lang ang laman yan, ayun lang din ang magiging budget mo para hindi ma-compromise ang cash flow, emergency fund, at investment account mo. Bakit nga ba kailangan natin at least 4 bank accounts? Ang purpose ng segregation ng mga account na ito ay para hindi maghalo-halo ang pera mo. Mostly kasi sa atin, pag iisa lang ang bank account, you feel like, wow, dami ko pa palang pera dito kaya ang ending, gastos dito, gastos doon. Kung ang concern mo naman ay mahirap mag-open ng account or wala kang time pumunta sa bangko, marami na ngayong digital banks na pwede mong gamitin. In just a few minutes, makapag-open ka ng account sa kanila. Tulad ng Cbank, CIMB, GoTime, Discartec, Maya, GCash at marami pang iba. Ang kagandahan dito, tumutubo pa ang perang naiipon mo dahil mataas sila magbigay ng interest compared sa traditional banks. Kung hindi ka pa pamilyar sa mga digital banks, do your own research para alam mong safe ang perang paglalagyan mo. So yun lang, comment nyo naman sa baba kung may iba pa kayong techniques or tips kung paano nyo i-manage ang pera nyo. And always remember, money is just a tool. Creating a better life is our end goal. Aja! Like, comment, and subscribe.